Right, so isang pinagpalang gabi uli sa ating lahat mga kapuntos at same as usual, sa araw po na ito tayo po ang naatasan na magbigay po ng topiko. So nung mga nakaraang linggo, pinangako ko po na itapik itong new heaven and new earth, no? Dahil doon sa tanong nung nakaraan at medyo hindi natin nabigyan ng pulidong sagot kasi dahil nga patapos na yung oras, kaya pinangako ko na itatapi ko na lang ano bang ibig sabihin ng new heaven and new earth, ano ba ang turo ng simbahan nito, at ano ba ang revelation ng Diyos sa banal na kasulatan, no? So malalaman nyo ngayon para saan ba itong new heaven and new earth na gagawin ng Diyos, no? Bakit mayroon pang sinabi ang Diyos na gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. At the same time, of course, alamin din natin ano ang magiging kahihinatnan, no, ng panahong iyan according to the Bible. Of course, no? At ito ba ay suportado ng simbahan at ng mga teologo, no? So, bago natin umpisa ng lahat mga kapatid, play ko muna yung atin pong kaabag intro bago natin itapik ang atin pong topiko ngayong gabi mga kapatid. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sa simbahan. Alright, sa mga bago pa lamang po sa programang Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray po, isa po sa co-host ng nasabing programa. At meron din po tayong sariling channel sa YouTube na Kaabag sa Simbahan mga kapatid. So hinihikayat ko po kayo na matingnan ang ating channel at kung maaari ay masubscribe din niyo po mga kapatid at malike and share yung atin pong mga uploaded videos. At syempre pakipindot na rin ang notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na mag-upload tayo ng video or iiri po tayo sa YouTube kasama po ang Punto por Punto. Maraming salamat po mga kapatid. So umpisahan na po natin ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi na ito about sa new heaven and new earth, no? Kasi meron kasing nakita si Apostle John sa kanyang panahon na pangitain, no? Dito sa Revelations 21:1, ito po ang nakita ni Apostle John mga kapatid. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at wala na rin. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Ayan, no? So, medyo kung isa lang po tayong hamak na nagbabasa ng Bible, so ano bang ibig sabihin itong bagong langit at bagong lupa? Tapos yung dating langit at lupa, wala na pati yung dagat. Ano bang ibig sabihin yan? So ako kasi nung nabasa ko yan, mga kapatid, of course, bilang nagbabasa ng Biblia kasi hindi kasi pwede na hanggang basa lang na walang unawa, ano? Yung kasi ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:15 na ang nagbabasa ay umunawa. So ano naman ang tamang unawa nito? Isa yan sa question ko nung pinag-aaralan ko yan. At
paano ko ba ito maunawaan? So nag-research ako na nag-research hanggang sa nakuha ko, no, ang explanation, at yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. At nawa tulad ko, matutunan nyo rin sana to at ituro nyo po ito sa mga anak nyo. I promise na pag natutunan nyo po ito, magiging iba yung perspective nyo sa mga narinig nyo. Like halimbawa na lamang dinosaurs, no? Lahat naman tayo naniniwala sa dinosaur kasi nga mayroon namang mga nahukay na mga remains, yung mga fossil na nakita ng mga arkeologo, ng mga scientist na existed talaga ang mga dinosaur, no? At mayroon lang na bago sa paniniwala ko nung natutunan ko ang ano na ito, yung pahayag na ito ng New Heaven and New Earth. Ang nabago sa paniniwala ko regarding sa dinosaur is yung itinuturo kasi ng siyensya sa atin na kapwa dinosaur naghahantingan sila, no, para makasurvive, para mabuhay, no. So nung pinag-aralan ko na ang about sa bagay na ito, nakita ko na hindi pala ganun ang plano ng Diyos sa mga hayop, even sa tao, no. Mamaya, madadaanan naman natin yan mamaya sa Biblia, na hindi pala plano ng Diyos na gumawa siya ng hayop para mamatay or gumawa siya ng tao para mamatay. Hindi yun ang plano ng Diyos. So, pinapauna ko lang sa inyo yan. Isa yan kasi sa kung sa baga natuklasan ko habang inaaral ko ito, na open mind ako ba na mali pala yung sinabi ng science na yung mga dinosaur naghahuntingan para mabuhay. Mali pala. No? So mamaya maunawaan nyo yan habang sinusuyod natin, aralin ang patungkol po sa bagay na ito. However, ano ba talaga ang bagong langit at bagong lupa? Ano bang ibig sabihin na to? Ano bang implication nito in biblical perspective? So una, basahin muna natin what does it mean about heaven and earth? No, ano bang ibig sabihin ng heaven and earth? Ito ba ay simpleng langit at lupa lang in theological perspective? So tingnan muna natin ang commentary ni Scott Hahn, no, Dr. Scott Hahn, sa kanyang isinulat na aklat na Bible Dictionary, page 347, no? So dalawang statement ang kinuha ko para makita nyo rin. Ito ang sinabi ni Dr. Scott Hahn regarding sa heaven and earth, mga kapatid. Ano ba ang implication ng heaven and earth? So dito, mababasa natin according kay Scott Hahn, in a broader sense, heaven and earth were used together to signify the entire universe. So when the Bible says God made heaven and earth, it signify entire universe. Right? So yun po ang pasiuna, no? Na dapat ating maunawaan. When we say heaven and earth in the Bible, it signify the entire universe. Okay? Kasi yan kasi ang pinakaunang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, no? In Genesis chapter 1 verse 1, pinakauna talaga yung sinabi sa Bible na ang sabi ng Diyos, basahin natin, no? In Genesis 1:1, ano ba ang pinakaunang sinabi ng Diyos? Ito po, no? In the beginning, God created the heaven and earth. So, pasimula pa lang sa salita ng Diyos, ang sinabi na niya, gumawa siya ng langit at lupa. So, in broader sense, according ni Scott Hahn, basahin natin muli ang sinabi ni Scott Hahn, no? In broader sense daw, sabi ni Scott Hahn, in broader sense or wider sense, heaven and earth were used together to signify the entire universe. Okay? So, hindi po siya simpleng langit at lupa lang na nakikita natin ngayon, no? Na ginawa ng Diyos. When we say heaven and earth, entire universe yan. Buong kalawakan. Yan po ang ibig sabihin ng heaven and earth. At isa pa sa sinabi ni Scott Hahn para ma-connect natin ang heaven and earth sa topic natin ngayong gabi na ito, isa sa kanya sinabi pa
sa heaven and earth ay ito, no? Sa may tumatawag yata sa iba nating kasamahan. Pakipatay mo na po mga kapatid. Kung kaninong ano yan, pakimute mo na yung mic nyo. Ayan, maraming salamat. So, ito po, no, sa same book pa rin, Catholic Bible Dictionary by Scott Hahn, 347, in the final consummation, ibig sabihin, sa huling panahon na yan, Judgment Day, there will be a renewal of heaven and earth. That is of the whole creation. Ano yung heaven and earth? Whole universe. No? So, in the final consummation daw, there will be a renewal. Pagbabago sa lahat ng creation. So, yan po ang sinabi ni Scott Hahn sa heaven and earth. There will be a renewal or pagbabago. Whole creation. The heaven and earth. Diba sabi niya, signify the whole universe. So, in the final consummation, sa buong universo ay babaguhin pala ito ng Diyos. No? Babaguhin ito ng Diyos. Bakit ba? Ano ba ang reason bakit babaguhin? No? Yan ay isa sa mga tinanong ko. Bakit babaguhin ng Diyos ang kaniyang nilikha? Isa yan sa mga tinanong ko habang nag-aaral ako nito. Bakit niya babaguhin? So, nakita natin na in biblical perspective, sabi ni St. Paul kasi sa Romans 5:12, sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ang perfect creation ni God, nagkaroon ng corruption, no? Dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, pumasok ang kamatayan. In which hindi kasi yan ang original plan of God na ang kanyang nilalang mamatay, no? Or magkaroon ng deficiency, no? Or mapasukan ng corruption. Hindi yan ang perfect plan of God sa kanyang creation, mga kapatid. No, according po yan sa Aklat ni Solomon, dito natin makikita na ang plano pala ng Diyos nung naglalang siya sa lahat ng bagay, walang kamatayan. Hindi lang ng tao, pati ng hayop. No? Kaya nga nasabi ko kanina na kung hindi lang nagkasala si Adan at Eva, mai-enjoy natin makita ang mga dinosaur sa panahon ngayon. Nabago lang yan kasi nga nagkaroon na ng corruption, na bago ang plano ng Diyos. No? At dahil sa pagbabagong iyan, nasira hanggang sa panahon natin ngayon, sirang-siraan na. No, yung creation ni God. Kaya sa huling panahon, babaguhin niya, ibabalik niya sa original plan. Na wala ng kamatayan, wala ng corruption, wala na lahat. No, yung mga hayop at tao magkakasama na, hindi na magpapatayan. Wala ng hayop maghahunting ng kapwa hayop, wala ng tao maghahunting ng hayop para kainin. Dahil ibabalik niya sa original niyang plano. Dahil the original plan of creation, ang mga tao at mga hayop ay hindi kumakain ng anumang uri ng laman. Kaya sabi ko kanina, na hindi sana namatay ang mga dinosaur kung hindi sa pamamagitan ng kasalanan. Okay? So mas malaman niyo pa mamaya bakit na-wash out yung mga dinosaur. No? So isa to kung sa baga naunawaan ko habang inaaral ko ito, mga kapatid. Okay, basahin natin ang kawikaan ni Solomon o karunungan ni Solomon 1 verses 13 to 15. Ano ba talaga ang original plan of God? No? Kasali ba dito ang kamatayan ng anumang uri ng may buhay, hayop man o tao? Basahin natin, mga kapatid, kung yan ba talaga ang plano ng Diyos, no? In Karunungan ni Solomon 1, 13 to 15, ito po ang ating mababasa. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Okay? Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Ano daw?
alinmang may buhay. Hindi niya sinabi dito na hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng buhay ng tao lang. No, alinmang may buhay. Hayop man yan or tao. Hindi yan ang plano ng Diyos. Kaya nga kung hindi nagkasala si Adan at Eva, yung mga dinosaur makikita pa natin. Pero dahil nagkasala sila, napilitan ng Diyos na i-wash out ang mga dinosaur. Dahil mamaya malalaman nyo ang reason bakit, no? So ginawa niya ang bawat nilalang, remember bawat nilalang upang magpatuloy. Okay, ano daw? Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. So even the dinosaur, no? Kahit ang mga dinosaur pala, ginawa ng Diyos yun para magpatuloy. Pero bakit ngayon wala ng dinosaur tayong nakita? At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag, even yung ahas, walang kamandag, na nakamamatay. Kita niyo mga kapatid, yan pala ang perfect creation of God. No, walang kamandag ang mga hayop. Walang dapat katakutan sa mga hayop kahit pa mga dinosaur. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito. So, ito ay before the fall of Adam and Eve. So united ang lahat, hayop at tao, si Adan at Eva at ang mga hayop united. No, walang hunting para mapatay nila yung kapwa hayop para makakain sila. No, hindi ganoon. Mga kapatid, hindi ganoon pala ang creation ni God. Sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. No, so kung ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, so walang puwang ang hunting sa bawat hayop para makakain. Kasi nga hindi nga yun ang niloob ng Diyos sa kanyang nilalang na maghantingan para magpatayan para may makain, hindi ganun. So medyo lumilinaw na, no, na even dinosaur pala, kung hindi lang nagkasala si Adan at Eva, baka nakasakay tayo sa sa likod ng mga dinosaur ngayon kasi nga hindi sila kinatatakutan eh. Wala silang anumang uri ng kamandag na nakakamatay. In other words, hindi sila pumapatay kasi nga hindi niloob ng Diyos ang mamatay ang lahat ng kanyang nilalang. Ang ninais ng Diyos sa kanyang nilalang, magpatuloy sa buhay. Yan ang kanyang ninais. No, pumasok na naman ulit sa question ko, kung ganun, kung hindi pala niloob ng Diyos na magpatayan ang bawat nilalang, ano ang kinakain ng bawat nilalang? Halimbawa, yung hayop. Ngayon kasi nakikita natin, ang hayop, naghahanap talaga ng makakain. Di ba? So ano palang kinakain nila? Kung hindi ninais ng Diyos o niloob ng Diyos na magpatayan ng bawat hayop para mabuhay. Ano pala ang kinakain nila? Even ang tao. So dito ko nalaman na sa first creation pala, hindi niloob ng Diyos na kumain ang bawat nilalang ng laman. Ang niloob lang ng Diyos na kainin ng bawat nilalang, tao man o hayop, mga halaman, mga bunga ng puno, mga prutas, mga bungang kahoy, at mga halaman. No? Basahin natin ang Genesis 1:26 to 31. Dito natin malaman what is the real plan of God sa kanyang creation, no? Kasi malinaw doon sa kawikaan o karunungan ni Solomon na hindi hangad ng Diyos na mamatay ang kanyang mga nilalang. Ang nais ng Diyos sa bawat isa magpatuloy. Malinaw yan sa sinabi sa karunungan ni Solomon na ang nilalang ng Diyos, ang nais ng Diyos hindi mamatay at magpatuloy. Ni wala nga kahit anumang kamandag ang bawat hayop. Dahil ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. So, pumasok ngayon yung question ko, anong kinakain ng mga hayop? Nung nilalang ng Diyos, ang lahat, hayop at tao, anong kinakain nila? Nakikita natin ngayon, ang kinakain ng mga hayop, kapwa hayop eh. Ano pala ang pinagkaloob ng Diyos na kainin nila? O, basahin natin ang Genesis 1:26 to 31 mga kapatid. Dito kayo ma-amaze sa Bible. Ako, amazed ako nung natutunan kong aral na ito mga kapatid. No? Genesis 1:26 to 31, ano ang pinagkaloob ng Diyos sa mga hayop at tao na kainin? Okay? So dito nyo makikita. Basahin natin. Genesis 1:26 to 31. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon,
likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki at maliit. So dito makikita natin na united pa ang lahat. No, united pa kahit na malalaking hayop, malalaki, isali na natin ang dinosaur dyan kasi malaki yung dinosaur no? United sila. United sila sa tao. No? Although, mas ibinigay ng Diyos sa tao ang authority sa pangangalaga. No? Pero makita mo dito na talagang united ang creation ni God. Tao, hayop, malalaki man, maamo at may ilap, they are united. Okay? Makikita natin dyan. Sa 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. So ibinigay sa tao ang pamamahala sa lahat ng bagay at sa lahat ng hayop. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ano ang ibinigay ng Diyos sa mga kay Adan at Eva na pagkain? Lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. No meat at all. Okay? So ang ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva para makain lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ng mga tao. So yan ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa mga tao. How about sa mga hayop? 30. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito ang nangyari. Ano ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa lahat ng hayop? Lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito ang nangyari. So ang pagkain ng lahat ng hayop nung unang panahon, nung unang pagkatapos pa lang ng creation, mga luntiang dahon at yung mga damo, mga luntiang dahon, mga damo, mga ganun sa mga baka ba, damo. So yan pala ang pagkain ng mga hayop, no meat at all, mga kapatid. At ito ang nangyari, sabi ng Diyos. Ito ang nangyari. So walang pagpahintulot na pagkain sa anumang uri ng laman. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ika-6 na araw. So napakalinaw na sa pagkatapos ng creation sa 6 days, ang ibinigay ng Diyos na pagkain para sa lahat, yung mga luntiang dahon, mga bungang kahoy, mga prutas, yung mga mga bunga ng mga lahat ng puno, no, mga dahon, mga damo, luntiang luntiang dahon na sinabi sa banal na Biblia. Yun ang pagkain ng lahat ng nilalang ng Diyos, tao at hayop. So walang anumang uri ng hunting para mabuhay ang bawat isa. Kasi nga, kung babalikan natin ang karunungan, hindi niloob ng Diyos na magkaroon ng kamatayan sa kanyang lahat ng nilalang. Ang nais ng Diyos, ang lahat ng nilalang niya ay magpatuloy. Ang question ngayon, kailan ipinahintulot ng Diyos ang pagkain ng laman? Kasi ngayon nakikita natin lahat tayo kumakain na ng laman kung titingnan natin ang Bible pala, nung first creation pala, o nung after ng creation pala, hindi pala pinapakain ng Diyos ang mga laman. So, kailan nagkaroon ng utos na ipakain ang laman? Kasi ngayon, tayo mga tao, mas prefer pa natin ang karne kaysa gulay Di ba?
At ang mga hayop, kung titingnan nyo ang mga hayop, talagang buong-buo kinakain ng bawat isa. Lalo na yung mga leon, mga tiger, no? Talagang kinakain nila ng buo yung anumang uri ng hayop ang makita nila. Ang question, kailan ipinahintulot ng Diyos na maaari ng kainin ang bawat laman? Kailan? Ang sagot mga kapatid, after the flood. Matapos ang baha sa buong mundo, ipinahintulot ng Diyos na makain na ang laman ng bawat hayop. No? Kung sa after creation nabasa natin kaganina, united ang tao at mga hayop. After the flood, kinatatakutan na ng mga hayop ang tao. Basahin natin, no? Genesis 9:1-7. Dito ipinahintulot ng Diyos ang pagkain sa lahat ng hayop at natatakot na ang mga hayop sa mga tao. Basahin natin mga kapatid. Genesis 9:1-7. Okay, basahin natin na Genesis 9:1-7. Kailan ipinahintulot ng Diyos na ipakain ang mga laman? After the flood. Tandaan niyo yung mabuti. Kailan ipinahintulot ng Diyos na ipakain ang laman? After the flood. Ito po ang biblical reference. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Kasi ito, tapos na po ang baha nito, so ang natira yung pamilya na lang ni Noe, no? Kaya mayroon namang another na pag-uutos na magparami. Pero kung matandaan natin sa sa unang creation, ang utos ni God, magpakarami ang lahat ng tao, no? At ibinigay ang pamamahala sa mga hayop. At ang mga hayop walang takot sa tao. Dito, ganun din, no? Pinag-utusan din na magpakarami, pero ang pinagkaiba nito, may takot na ang mga hayop sa tao. Sa verse 2. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop. Matatakot na sa verse. Doon sa Genesis 1, wala pang takot ang mga hayop eh. Malaki man o maliit, walang takot sa mga tao, kay Adan at Eva. Pero ngayon, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang mga hari sa kanilang lahat. At anong sinabi sa verse 3? Makakain na kayo ngayon ng mga hayop. Makakain na daw. Makakain na kayo ngayon ng mga hayop. Kasi nung sa Genesis 1, ang nabasa natin na pinapakain, mga lunti ang dahon, mga halaman, mga bungang kahoy, mga prutas, yun lang ang pinahintulot. Ngayon, after the flood, makakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain. Kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Ano daw? Kagaya na ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain. Kailan lang ibinibigay ang mga hayop bilang pagkain? Kailan? After the flood. Tandaan niyo yan palagi. After the flood. Verse 4. Pero wag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Ibig sabihin, wag kayong kumain ng karning hilaw. No, ibig sabihin kasi pag karning hilaw, may dugo pa yon. Kasi ang dugo nga ay simbolo ng buhay. So yun ang ipinagbabawal, ang pagkain ng karning may dugo. Sa 5, sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Kaya yung mga buhaya nakita natin ngayon, mga buhaya na kumakain ng tao, lagot sa Diyos yan. No? Kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Ayun, so napakalinaw mga kapatid, no, ang revelasyon ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, no? Ulitin na natin, nung matapos niyang nilalang ang lahat ng bagay, tao at mga hayop,
Ano ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa lahat? Mga luntiang dahon at mga bungang kahoy, prutas, ano pa mga bagay dyan na galing sa puno o halaman. Yan lang ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa mga tao. But after the fall, di ba, pumasok ang kasalanan at nagkaroon ng kamatayan. At dahil sa kasalanan, kung babasahin natin ang Genesis 6, grabe ang pagkalaganap ng kasalanan. Wala nang kumikilala sa Diyos. Wala nang kumikilala sa Diyos. Kaya nga, napilitan ang Diyos na bahain ang buong mundo. Patayin ang lahat ng nilalang. No? Maliban sa pamilya ni Noe na nakitaan ng Diyos ng tunay na pananampalataya sa Kanya. No? At pinagawa si Noe ng napakalaking arka para doon sila sa loob ng 40 days and 40 nights kasama yung mga hayop na tatawagin ng Diyos para magpatuloy sa plano ng Diyos na dumami sa buong mundo. Okay? Then after the flood, ano nangyari after the flood? Yung nabasa natin, maaari ng kainin ang lahat ng uri ng hayop. Maaari. So, before that, hindi pa maaari. No? But after the flood, maaari ng kainin ang lahat ng hayop. Kaya, napagtanto ko na kaya pala nawalaan ng dinosaur. Kasi pinahintulutan ng Diyos na makain ng ang mga laman eh. Kung nanatili ang dinosaur ngayon, hindi ubos lahat ng tao. Kalalakas kaya ng dinosaur, di ba? Ganyan kawise si God. No? Kasi alam niya na mauubos ang tao kapag nanatili itong dinosaur. So, ubos ang lahat ng dinosaur. Kasi nga ipinahintulutan niya ang pagkain sa laman. Kaya makita na lang natin ngayon, mga fossil na lang ng dinosaur. No? Wala nakasurvive. Kasi hindi sila pwedeng manatili. Dahil sa panahon natin ngayon, pwede nang kainin ang laman eh. Nakuha niyo ba kapatid? Nakuha niyo? No, this is out of scientific kasi sa science kasi, kung pakikinggan mo ang science, bawat dinosaur, naghahantingan para mabuhay. Pero hindi pala ganun ang revelation sa Bible. No? So, naubos sila dahil ipinahintulot na ng Diyos ang pagkain sa laman. Kung hindi papatayin ng Diyos ang mga dinosaur, hindi niya i-wash out sa mundong ito, ubos ang mga tao. Dahil ang mga dinosaur malalakas eh. Malalaki sila eh. Di ba? Ngayon, ano ang connection nito sa bagong langit at bagong lupa? So yun ang plano ng Diyos. Na sa huling panahon, after ng Judgment Day, no, after ng Judgment Day, ibabalik niya sa original plan of His creation ang lahat. Kung saan no chaos, walang kaguluhan, walang paghahunting para makakain, no? Yung mga hayop hindi na maghahuntingan para mabusog, para makasurvive. Hindi na ganun. Ibabalik niya sa kanyang original creation na kung saan yung lion or yung baka ay kasama ng kakain ng damo. Yung mga leopardo, mga kambing, kasama ng mga ngangain. At yung mga anak natin pwede nang makipaglaro sa mga ahas, hindi na sila makakagat. Yan po ang ipinahayag ni Isaias. No? Basahin natin Isaias 11:7-9 mga kapatid. Ito ang sinabi ni Isaias, no? Basahin natin ha. Ang baka at ang usoy magkasamang mangingingain. Ngayon, pwede bang magsama ang uso at baka? Hindi pwede, patay ang baka sa uso, di ba? Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Kita nyo, ang kakainin ng leon, damo na uli. Ngayon, anong kinakain ng leon ngayon? Di ba? Lahat ng hayop na makikita nila, pati nga tao, delikado eh. Pag nakita ng leon, pag gutom na gutom ang leon, lahat ng gumagalaw. Hayop man o tao, hunting yan. Pero pagdating ng bagong langit at bagong lupa, ang leon ay kakain na ng damo tulad ng baka. Ibabalik na ng Diyos yung original creation niya na walang kakain ng laman. No? Tuloy natin.
Umpisahan pala natin sa 6 mga kapatid, no? 11:6 to 9 pala. Sa 6 muna natin umpisahan. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, no? Yung mga mga kordero, mga tupa. Ngayon hindi pwede yan. Ubos yung tupa sa asong gubat. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Leopard, hindi pwede ngayon yan. Dahil hahabulin ng leopardo ang kambing kasi gutom ang leopardo. Magkasamang mangingain ang guya at ang batang leon. Guya, no? Guya means baka. No, yung guya at ang batang leon magkasamang mangingain. At ang mga alaga, pasensya ha kasi nagatsing ako. At ang mag-aalaga sa kanila isang batang paslit. Isipin mo, mag-aalaga sa leon, batang paslit. Ngayon, pwede ba yan ngayon? Di, ubos yung batang paslit, no? At ang baka at ang usoy magkasamang mangingain, ang mga anak nila'y mahihigang magkatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Ano daw? Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Mangyayari ba yan ngayon? No? Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Ibig sabihin ulupong ahas. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok. Bundok meaning ang kaniyang people na pinagpala sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh. Kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. So yan po, no? Yan po ang mangyayari sa new heaven and new earth. Yung unity, babalik. Wala na yung nasa na kainin ang bawat nilalang. Wala na yun. Even ang mga tao, wala na. Pwede na tayo makipaglaro sa kahit anumang uri ng hayop, baka man, o leon man, or ahas man. Wala nang kamandag. Ibabalik na sa pagkawalang kamandag yung mga ahas. At yung mga leopardo ang kakainin, hindi na laman, no? Damo na. Yan, paano naman natin nasisiguro yung binasa natin is new heaven and new earth yun? Kasi ipinahayag ulit yan ni Isaiah sa kanyang another na aklat sa chapter 65, 17 to 25, no? Pinahayag ulit yan ni Isaiah na yung sinabi niyang leopardo, kasamang mga ngain ng kambing at yung guya, no, yung batang leon, sa panahon po yan ng new heaven and new earth. Yan, basahin natin ng Isaiah 65, 17 to 25 mga kapatid. Ito po ang sinabi ni Isaiah. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Yan, no? Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem, ibig sabihin ang bayan ng Diyos, na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doon wala ng pagtangis o panaghuyman. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na. At ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang ani. Ibig sabihin, sa new heaven and new earth, normal life pa rin tayo mga kapatid. Magtatanim pa rin tayo, pero hindi na tulad ngayon na kung ngayon kasi, iba yung nagtanim, iba yung aani, iba yung makikinabang. Sa panahon na ito, hindi, no? Kasi sa 22, hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakikinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang, lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaghuran. Anumang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng anumang sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa.
Ang dalangin nila kahit hindi patapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang alin? Ang asong gubat at tupa, yung binasa natin kaganina, no? Kailan daw ito mangyayari? Sa new heaven and new earth. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi na mangangamba. Magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. No, wala ng masama daw. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. So yun po ang plano ng Diyos pala. No, bakit siya gagawa ng new heaven and new earth? To re-establish or i-renovate niya ang kaniyang buong nilikha. Yun pala ang plano ng Diyos, mga kapatid. No? Re-establishment. O sabaga, i-rebuild. Kung sa building pa, i-rebuild or i-renovate ang lahat. Kung mababasa natin, no? Ang lahat ng hayop para na daw magkakapatid. No? Balikan natin sa Isaiah 65:25. Ano ang sabi ni Isaiah? Ang lahat, no? Dito'y magsasalong parang magkakapatid, ang asong gubat at tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Kailan ito mangyari, mga kapatid? Sa verse 17, ang sabi ni Yahweh, sa bagong langit at bagong lupa. Yan ang plano ng Diyos. Ipinahayag na niya sa banal na kasulatan. So alam na natin ano ang plano ng Diyos, ano mangyayari pala after all this corruption in this world na ating pong kinamamulatan ngayon. Pagdating ng panahon, babaguhin lahat ni God, no? I-renovate lahat ni God. I-rebuild, re-establish sa lahat ng nilalang. Ibabalik niya sa dati niyang plano sa pagkagawa na walang hantingan, walang patayan, wala lahat, ibig ng mga hayop. Ang kakainin ng bawat isa, mga bungang kahoy, mga damo, mga halaman, mga prutas, yan ang kakainin ng lahat ng may buhay na ibinigay ng Diyos. Then, after that, anong mangyayari sa new heaven and new earth? Mawawala pa ba? Mananatili na ang new heaven and new earth. Sa Isaiah 66:22, mananatili na ang lahat. Sabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, sinasabi pa ng Panginoon kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman. Ano daw? Ang bagong langit at ang bagong lupa na kanyang gagawin ay mananatili magpakailanman. Pati na rin ang inyong lahi ay mananatili rin magpakailanman at hindi kayo makakalimutan. So after ng new heaven and new earth, mga kapatid, ang bagong langit at ang bagong lupa ay mananatili magpakailanman. Ang question, anong mangyayari sa langit at lupa sa kasalukuyang panahon? Anong mangyayari dito? At kailan mangyayari ang renovation ng bagong langit at bagong lupa? Kailan mangyayari yun? No? At anong mangyayari sa kasalukuyang panahon, yung langit at lupa, anong mangyayari dito? Basahin natin ang pahayag ni San Pedro, no? In 2 Peter 3:10-12, mga kapatid, ito ang mangyayari sa kasalukuyang langit at lupa, no? Ito po ang mangyayari. Ngunit ang araw ng Panginoon, ibig sabihin Judgment Day, ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw. Kaya nga i-rebuild kasi pati ang araw matutupok. Buwan at mga bituin. No? Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. So ito po ang mangyayari sa kasulukuyang heaven and earth. At dahil dito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ano daw? Ang magiging wakas ng lahat ng bagay ay ano? Mamuhay kayo ng may... at dahil dito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay.
Kaya, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, ibig sabihin yung paghuhukom, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. So talagang mawawala ang kasalukuyang panahon, mga kapatid. Then after ng lahat ng ito, after na matutunaw ang kasalukuyang panahon, ang kasalukuyang earth and heaven sa 13, anong sabi ni San Pedro sa 13? Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. So doon palang mangyayari ang bagong langit at bagong lupa. After sa destruction ng all creation ni God, yung heaven and yung earth, buwan, langit, stars, after na matupok sa apoy, doon mangyayari ang rebuilding, ang renovation of all, ang renewal of all things. Doon na mangyayari ang new heaven and new earth. Okay, so yun po ang biblical perspective. Tingnan naman natin ngayon ang aral ng simbahan kasi baka sarili ko lang unawa ito, no? Baka marami sa inyo diyan, sarili mo lang unawa 'yan. Basahin natin CCC 10:22 to 10:25. Ano ang teaching ng simbahan about new heaven and new earth? Basahin natin, mga kapatid. The teaching of the church regarding new heaven and new earth. Ito po ang paliwanag ng simbahan. Sabi dito sa Article 6, the hope of the new heaven and the new earth, no? CCC 10:42 to 10:45. Sabi ng simbahan, at the end of time, sa kahuli-hulihang panahon, the kingdom of God will come in its fullness. After the universal judgment, sa matapos ang universal judgment, the righteous will reign forever with Christ, glorified in body and soul. The universe itself will be what? Renewed. Ano yung sabi ni Iskatan kaganina? Heaven and earth signify universe, the whole universe. Ang sabi ng simbahan, the whole universe itself will be renewed, no? I-renew ng Diyos ang universe, ang buong universe after ng judgment day. Sabi pa dito, the church will receive her perfection only in the glory of heaven. When will come the time of the renewal, ano daw? When will come the time of the renewal of all things, so lahat ng bagay i-renew at that time, sa mga panahong iyan, together with the human race, the universe itself, ano daw? The universe itself, which is closely related to man and which attains its destiny through him, will be perfectly re-established with Christ. Ano sabi ko kanina? Re-establish. Perfectly re-establish. Ibig sabihin, i-renovate ng Diyos ang lahat ng bagay. 10:43. Sacred Scripture calls this mysterious renewal. Ano daw ang tawag nito sa banal na kasulatan? Mysterious renewal, which will transform humanity and the world. Will transform humanity and the world. New heavens and a new earth. 2 Peter 3:13, yung binasa natin kaganina, and Revelations 21:1. It will be the definitive realization of God's plan to bring under a single head all things in Christ, things in heaven and things on earth. 10:44, in this new universe, what? New universe, the heavenly Jerusalem, God will have His dwelling among men. So makakasama na natin ang Diyos sa new universe. No, this new universe, makakasama na natin ang Diyos. God will have His dwelling among men. Titira na siya kasama natin. So makikita na natin visibly ang Diyos, mga kapatid. No? He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. For man, this consummation will be the final realization of the unity of the human race.
which God willed from creation, no? Willed from creation. Ito talaga ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yung unity of the human race, not just the human race but of all things, no? Of which the pilgrim church has been in the nature of sacrament. Those who are united with Christ will form the community of the redeemed, the whole city of God, the bride, the wife, and the lamb. She will not be wounded any longer by sin, stains, self-love that destroy or wound the earthly community. Sa panahon na yan, no, wala nang anumang uri ng kasalanan or karumihan or self-love na makakasira sa ating community dito sa mundo, no? The beatific vision in which God opens himself in inexhaustible way to the elect. So makikita na natin ang Diyos sa panahon ito, no? Beatific vision, makikita na natin ang Diyos, mga kapatid. Will be the ever-flowing wellspring of happiness, peace, and mutual communion. So yun po ang aral ng simbahan sa New heaven and new earth. There will be a renewal of all things. Babaguhin ng Diyos ang lahat. Ibabalik niya sa kanyang original na creation, kung saan no hunting para makakain ng anumang uri ng laman. Wala na po yun. Di na po natin nanaisin yung baboy, manok, baka, no, yung lobster, o ano pang uri ng laman. Wala na po yun. Wala na po, hindi na po nanaisin ng tao yan. At ang mga hayop, hindi na rin po kakain ng kapwa nila hayop. Ano ang kakainin nila? Yung mga lunti ang dahon. Ang leon, ano nang kakainin ng leon? Ayon sa Biblia, damo. Para na siyang baka kakain ng damo, mga kapatid. So ibabalik ni God ang kanyang creation sa original na kanyang paggawa. Kaya pala gagawa ang Diyos ng new heaven and new earth. So maraming salamat, mga kapatid. Naway natuto kayo at balikan nyo po itong segment na ito, aralin yung maigi, no, yung mga ginamit ko, yung explanation ko, gamitin nyo ito, ituro nyo ito sa mga anak nyo. Kasi treasure po ito na itinuro ng simbahan at ng banal na kasulatan. Maraming salamat.